Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Tayo po'y manalangin saglit para sa basbas ng ating Panginoon sa ating pag-aaral, pagbubulay ng kanyang salita sa araw na ito. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapabasbas sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu upang sa aming pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita, kami po, Panginoon, ay patuloy na matututo, lalago at patuloy na mababago. Salamat po sa iyong basbas sa aming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang binigay po sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito ay nasa Romans 13 verse 11. Ang sabi po sa Mabuting Balita Biblia, gawin niyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Ito pong title ay binigay ng Panginoon, manatili sa kaligtasan ng Panginoon. Alam niyo po, lagi po sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, in Book of John 15, na sabi niya, tayo po ay manatili sa Kanya. At kung tayo po ay nananatili sa Kanya, dapat po ang kaligtasan ay dapat lagi po nating natatandaan, at lagi po nating naituturo sa iba. Kaya nga meron tayong tinatawag na helmet of salvation. Ang helmet salvation ay lagi mong maalala na ikaw ay niligtas na ng Panginoon nung tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. At kung hindi pa, tanggapin mo siya upang ang buhay mo ay hindi masayang, kundi matanggap mong kaligtasan na yan ay binigay na ng Panginoong Hesus 2,000 years ago at hanggang ngayon ay inabot na tayo. At ang sabi ng Panginoon, manatili. Kaya sabi niya, kasi ang pagliligtas ngayon, ay malapit na kaysa noong una. Ibig po sabihin, talagang ang Panginoon po ay nananawagan sa ating lahat na anumang maging problema natin sa buhay na ito, kasi nasa mundo pa tayo, marami pong mga pagsubok, marami mga tukso, marami magiging dahilan na po pwede tayo po ay tumalikod o huminto sa Panginoon dahil tayo po ay nadi-discourage, na-offend. Pero in spite na yan po ay nararanasan natin, ang bili ng Panginoon ay manatili. Ibig sabihin po, huwag aalis, huwag malalayo, huwag wawawala. Kasi bakit? Mas malapit na po ang panahon ngayon na bumalik ang Panginoon. Kaya ang sabi niyan, meron kayong dapat gawin. Anong dapat gawin? Alamin natin ang panahon na kung saan na tayo po ay gumising na ngayon. Ang paggising na ito ay paggising sa spiritual na buhay natin. Amen. Na kung saan ang ating panampalataya ay maging tunay totoo na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Alam niyo po, ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos araw-araw. May sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 6, verse 1 to 2. Sabi na, ngayon na ang panahon ng pagliligtas. Sa iyong pananalangin, ikaw ay aking dininig, at ikaw ay aking sinakluluhan, at ngayon, ikaw ay aking nililigtas. Ito po yung prayer po natin. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay binigyan ng isang komunikasyon ng pananalangin para pag dumating ang panahon na tayo po ay nagkakaroon ng mga sitwasyon, ng problema, madali tayong makatawag, Panginoon, tulungan mo po ako. Panginoon, iligtas mo po ako. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba, sa Romans 10:13, ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao maligtas. Ikaw, pamilya mo, at lahat ng mga mahal natin sa buhay, mga kakilala nating kaibigan, gusto ng Panginoon maligtas. Lalo na po sa panahon ngayon. Kasi ang panahon ho ngayon ay nasa huling panahon na. I-share ko sa inyo saglit yung huling aklat ng Biblia at huling chapter. The last book of the Bible and the last chapter. Ito po yung Revelation chapter 22 verse 10 to 14. At ito po ang sinasabi. Sinabi niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesya na nasa aklat na ito sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpapatuloy sa pagpapakasama ang mga masasama, magpapatuloy sa pagpapakarumi ang mga marurumi, ngunit ang mga mabubuti magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang mga banal sa kanilang pagpakabanal. Sa verse 12, sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala kong gantimpalang ibibigay ko sa bawat isa sa inyo ayon sa kanyang ginawa.
Ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. So dito po pinapakita po ng Panginoon talaga pong totoo po ang langit. At yan po ay bigay niya sa atin at para tayo makarating doon, niligtas niya po tayo. Dito sa lupa na tayo nagkakasala, pinatawad tayo ng Panginoon, kung pananampalataya mo yan at siya ay tatanggapin mo sa puso mo, siguradong ikaw ay maliligtas. At ang sabi ng Panginoon, kapag ligtas ka na, manatili ka na sa Kanya. Kahit ang mga magiging masamang mga panahon, ang mga taong masasama ay magiging magpapakasama, pero tayo hong mga pinatawad, tayo pong ginawa ng Panginoong malinis, ay lalong magpapakalinis, lalong susunod sa Diyos, at ang sabi rito, lalo pong magpapakabuti. Amen. Kaya po mga kapatid, mga kababayan, amen. Ito na ang panahon ng kaligtasan. Sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 3, ngayon, pag narinig mo ang salita ng kaligtasan, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Amen. Buksan mo sa Panginoon at magpaligtas ka. Sabi ng Panginoon, kung ipapahayag na yung labi na kayo nagkasala, ang Diyos ay handa tapat na patawarin ka at ikaw ay ililigtas ka niya. Yung po ay nasa Roman 10 verse 9 at sabi ng Panginoon, titiyakin niya ang kaligtasan na ating makakamtan. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Nawa po, ito po yung pinagbulay-bulay. Magpaligtas ka ngayon sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng kapatawaran at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. At ibahagi po ito sa iba sapagkat gusto ng Panginoon lahat ay maligtas at wala pong mapahamak. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ipinaliwanag mo sa amin ang kaligtasan na sa iyo lang matatagpuan. Tuningan, ikaw lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan mo. Salamat, Panginoong Hesus, sapagkat ito po ay binibigay mo, niririgalo mo sa lahat ng mga tao. Lalo na po yung mga nakikinig ngayon at tumatanggap sa iyo ngayon. Dalangin ko po na sila'y manumbalik sa iyo at magpaligtas na sa iyo at manatili na sa iyo, lalo na po sa panahong ito. Pagpalain mo po kaming lahat, maging aming mga anak, ang aming mga pamilya, ang aming mga po, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran, at maging lahat po ng mga tao na aming babahaginan. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po ulit, araw na pagpapala.